O, di ba nag-usap na ako sa inyo kung mari. Pasero nito. Opo. Panguhuli sa mga e-trike at e-bikes na dumaraan sa mga highway nagsimula na. Ang pangunahing pinagbabawal niya ay na magpakita sa distribution ng ayuda ang mga politiko. Hindi naman po bago to. Umano'y pagbabawal sa panghihimasok ng mga politiko sa ayuda program ng pamahalaan ngayong taon pinagdududahan. Based do sa assessment ng Indo-PACOM, naghahanda ang China na lusubin ang Taiwan by 2027. So ang mga sasabi ko talaga, dapat natin talagang paghandaan kung ano man ang mangyayari. Posibilidad ng paglusob ng China sa Taiwan dapat paghandaan ng Pilipinas ayon sa isang international affairs analyst. Kumbaga kasi sa pag-iipon naman, hindi naman kailangan malaki or maliit. Sa pag-iipon, kailangan mo lang ngayon magsimula agad. Tips para sa matalinong paghawak at pag-iipon ng pera ngayong 2026. Alamin. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nagsisimula ng Land Transportation Office ngayong araw sa panguhuli ng mga e-trike na dumadaan sa mga major thoroughfares sa Metro Manila. Ngunit, dumadaing naman ang ilang e-trike user na magkaroon ng paglilinaw sa panukalang ban dahil maging sa secondary road ay hinuhuli umano sila. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, marami na ba ang nahuhuli ng mga tauhan ng LTO dyan sa lugar na kinalalagyan mo ngayon at nakakailan na sila? Magandang hapon, Monica. Ayon sa team leader ng Land Transportation Office na nakabantay dito sa may Rojas Boulevard going to EDSA, ay nasa 8 e-trike na ang kanilang nahuli ngayong maghapon. Hindi alintana ng mga tauhan ng Land Transportation Office ang naranasang buhos ng ulan ngayong hapon. Sa pagbabantay ng LTO, isang e-trike driver ang hinarang ng mga otoridad matapos dumaan sa EDSA. Kwento ng e-trike driver, hindi niya alam na bawal na ngayong araw ang pagdaan ng e-trike sa mga pangunahing kalsada. Kung alam ko lang, hindi ako pupunta dito eh. Oo, po ba malapit to? Hindi na ako babalik dito kahit totoo lang. Pinababa naman ng LTO ang pasahero nito. Matapos namang makuha ng LTO ang chassis number at litrato ng e-trike, ay inisyuhan muna nila ito ng ticket at muling pinalalahanan ang driver na bawal nang dumaan sa malalaking kalsada ang mga naturang sasakyan. Sa susunod nilang mahuli ang naturang e-trike ay posibleng i-impound na ito. Sa inilabas na listahan ng LTO, kabilang sa mga kalsada na bawal daanan ng mga e-trike ay ang EDSA, C5 Road, Rojas Boulevard at Quirino Avenue patungong South Luzon Expressway o SLEX. Samantala, daing naman ng mga kumikit sa e-trike tulad ni Eric Malilin at Jessrom Pineda na bagamat alam nila pareho na bawal dumaan sa major thoroughfare, pakiusap na lang nila na huwag masyadong higpitan ng mga otoridad ang ginagawang panguhuli sa mga lugar na pwede naman silang dumaan. Sabi nga nila, huliin, lalo na ako, wala akong lisensya. Hindi nakarehistro yung e-bike. Siyempre, nakakatakot, baka ma-impound. Yun lang ang paghahanap buhay namin. Anong magagawa? Anong mangyayari sa amin, siyempre? Naghanap kami ng ibang option, wala. Kaya nga ho kami naghahanap buhay para makaraos araw-araw eh. Kung masyado silang maikpit, walang mangyayari sa amin. Ang problema naman doon, yung budget. Mahirap na nga eh. Tsaka pahirapan din yun ang biyahe namin eh. Hindi nga kami kumikita ng 500 sa isang araw. Minsan mahuhuli pa. O, siyempre, pag hindi ma-impound, ariglo. Personal use naman ang e-trike na gamit ni Roberto Santos. Anya, mayroon din siyang driver's license
kung kaya't may alam siya sa mga nararapat at hindi nararapat gawin ng isang driver sa kalsada. Panawagan niya na mas mabigyan namang linaw pa ang panuntunan para sa mga ganitong uri ng sasakyan. Na katulad ko, kung huli nila ako, di ako papayag i-impound. Tapos 3,000. Hindi, tikitan nyo na lang ako kasi may lisensya ako. Pangit kasi dito sa amin, lalo dyan sa Caloocan, kasi ayon sa mambabatas, ang secondary road, pwede ang e-bike na sasakupan ng mga barangay. Hinuhuli kami dyan. Katulad ko, senior na, service ko to, mamamalengke ko, bibili pagka, hinuhuli ako. Monica, nagpahayag din itong mga nakapanayam natin na mga e-trike driver na nakahanda sila na sumunod sa mga ipatutupad ng LTO. Gaya na lamang nga kung ito ay paparehistro at ang pagkuha ng lisensya. At pakiusap na lang nila na sana ay huwag masyadong mahal ito ang mga requirement dahil nga hirap din sila sa buhay. At samantala sa isang pahayag din na sinabi naman ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na kaya nila ginagawa itong hakbang na ito upang masiguro yung road safety para nga sa kapakanan na rin ng mga gumagamit ng e-trike at e-bike dahil nga delikado kung kasabay nila yung mga malalaking sasakyan. At pakiusap na lang ng LTO na sana ay unawain na lang ng publiko ito nga ginagawa nilang aksyon. Yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson. Sa linggo pa ng hapon, inaasahan ang dagsa ng mga pasaherong pauwi galing ng bakasyon. Pero nakahanda na para rito ang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Binabantayan ng mga otoridad ang mga taxi drivers na nangungontrata at nananamantala ng mga pasahero. Ito ang balita ni JP Nunez. Naasahan natin na hindi pa lahat sila babalik ngayon kasi karamihan dyan nasa bakasyon pa eh. So ina-expect talaga natin ang bugso ng pagbalik ng mga bakasyonista natin Sunday afternoon, evening, early morning, Monday hanggang maghapon. No? Maluwag at kalmado pa ang senaryo ngayon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ngunit pagsapit ng linggo, inaasahang dadagsana ang mga pasaherong pauwi na galing sa holiday vacation. Ayon kay Jason Salvador, Corporate Affairs Head ng PITX, kung gaano karami ang bumiyahe papunta o galing sa mga probinsya, ganoon rin karami ang inaasahang bulto ng mga pasahero sa terminal. Kasabay ng holiday season, umabot pa ng halos 200,000 ang foot traffic o mga individual na dumaan sa PITX sa mga huling araw ng 2025. Kumpara ito sa normal na dami ng mga pasahero sa regular na araw na umaabot lang ng nasa mahigit kumulang 100,000 pasahero. At ngayong tapos na ang holiday season, ilang hakbang ang kanilang tiniyak upang tugunan naman ang mga pangangailangan para sa bulto ng mga public commuter. Kinausap rin natin yung mga transport operators para siguraduhin na may sasakyan naman pabalik yung ating mga kababayan papatungo dito sa Metro Manila. And more importantly, paglapag nila dito sa PITX, kailangan ready rin tayo the facilities and the connecting the connecting routes, yung mga city routes, 'di ba? Kasama diyan yung bus, jeeps, TNBS at mga taxis. So kailangan handa yan para at least hindi sila magkasiksikan dito at di rin sila mahirapan umuwi sa kanilang mga tahanan. Batay na rin sa mga datos sa mga nagdaang taon, inaasahan ng pamunuan ng PITX na sa Lunes ang pinakamaraming biyahero na dadaan sa terminal at dediretso papasok sa kanilang mga trabaho. Ngunit daing ng ilang public commuters ang pangungontrata ng taxi na naghahabol na makabiyahe ng komportable palabas ng PITX. Aminado naman ang PITX sa problema sa pangungontrata ng ilang taxi drivers sa mga pasahero. Lagi nating binabantayan yan kasi marami na tayong natanggap na reklamo tungkol dyan. Kaya naman nakipag-ugnayan tayo lagi sa mga law enforcement agencies natin tulad ng SAIC, LTO, LTFRD. Bukod dito, siyempre pinaigtindi natin yung seguridad natin, kinukuha natin yung mga plate numbers na yan para kung sakasakali may magreklamo, ihahain kaagad natin ito sa LTFRB. Para sa alternatibong paraan ng pagbiyahe ng mga public commuters, mas marami namang options ang inilaan ng PITX. Naglagay na tayo ng mga TNBS dito, motorcycle taxis at pinarami pa natin yung ibang ruta ng mga jeep at modern jeepneys natin. Para sa ganun, may options yung ating mga kababayan. And lalo na ngayon, hindi naman sila mahihirapan kasi may LRT station tayo dito.
Payo ng PITX management maging mapagmatsyag sa mga kapaligiran at magbaon ng mas maraming pasensya dahil inaasahang magkakasabay-sabay ang mga biyahero, gayon din ang mabigat na trapiko. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nag-oobserba ang ilang business group sa kahihinatnan ng investigasyon sa katiwalian sa mga proyekto ng pamahalaan. Para sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, mahalaga ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan para magtuloy-tuloy ang pag-unlad ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Medyo cautiously optimistic, no? Dahil ang malaking problema natin hindi nga naririgay yung confidence ng mga investors both local and foreign hanggang ngayon. May kumpiyansa ngunit may halong pag-iingat sa magiging estado ng ekonomiya ngayong 2026. Ito ang sagot ni Sergio Ortiz, presidente ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, sa tanong kung gaano ba kapositibo ngayon ang business sector sa magiging pag-unlad ng bansa sa gitna ng ginagawang investigasyon sa anomalya sa ilang proyekto ng pamahalaan, partikular na sa flood control projects. Ayon kay Ortiz, patuloy na nakaabang ang mga negosyante at mamumuhunan sa resulta ng kampanya ng Administrasyong Marcos laban sa korupsyon. Mostly, naghihintay pa ng talaga sagot doon sa gusto na mangyari. Nawala nga yung ICI na sana inaasahan, walang nangyari. So ngayon, naghihintay ang tao kung susunod na step para sunod yung maparusahan itong mga talagang yung mastermind dyan. Dahil dito, may posibilidad anya na bumagal ang takbo ng ekonomiya ng bansa sa taong ito kung hindi tataas ang kumpiyansa ng mga nasa sektor ng pagnenegosyo. Well, nandiyan naman talaga indication Dahil nga bumaba investment, tapos pati tourism, bumaba, naiiwanan tayo na ating mga kalapit bayan. Siguro, yun na hinihintay natin, yung makarecover yung confidence para noon maka-abad tayo. Bukod sa pagpapakulong sa mga malalaking tao na sangkot sa anomalya, nais rin ng business group na mapagtuunan ng pansin ng gobyerno ang paglalaan ng budget sa export industry at para sa mga maliliit na negosyo. Yung hinahanapan namin, wala rin ako nakikita. Gusto namin magkaroon ng budget sa export, sa SME. Wala akong nakita. So, hindi ko alam kung saan na naman pinaglalagay yung budget na yan. Sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS, susi pa rin sa pagpapalago ng ekonomiya ang pagpapalakas sa services sector na may malaking ambag sa pagbibigay ng trabaho. Ayon sa think tank, habang patuloy na lumalawak ang services sector, kinakailangang pataasin naman ang labor productivity upang matiyak na ang structural na pagbabago ng ekonomiya ay hahantong sa mas mataas na kita para sa lahat at magtataguyod ng malawakang pagunlad. Ang services sector ay binubuo ng mga hanap buhay o negosyo na nagbibigay ng serbisyo sa halip na produkto tulad ng mga guro sa paaralan, doktor at nurse sa mga ospital at mga gumagawa o mekaniko ng sasakyan tulad ng motorsiklo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa pagsisimula ng bagong taon, kasama sa target ng ilang Pilipino ay ang makapag-ipon. Ngunit hindi lang basta pag-iipon na kailangan kung hindi ang matalinong pagpapatakbo ng personal na finances. Alamin ang ilang tips kung paano ang matalinong paghawak at pag-iipon ng pera ngayon 2026. Ito ang balita ni Jed Neresina. Perfect time din ngayon para mag-save this 2026. Paano nga ba maging wais sa pera ngayong 2026? Dahil matapos ang sunod-sunod na gastos nitong nagdaang holiday break. Ang tanong, may ipon ka pa ba? Kung ang sagot mo ay wala na at ikaw ay nag-iisip na kung saan kukuha ng pambayad sa bills at iba pang regular na gastusin, dapat ngayong unang linggo ng 2026, simulan mo nang i-reset ang iyong spending habits. Ayon sa financial experts, ang unang linggo ng Enero ang pinakamagandang panahon para ayusin, planuhin at i-budget ang iyong pera
Paliwanag ni Edward Salde, isang financial advisor. Unang-una ay mahalagang magkaroon ng lifestyle check dahil maaaring ang iba ay ramdam pa rin ang bigat ng gastusin na kahit pa tumataas ang sahod ay tila hindi pa rin ito sumasapat. Ito ay dahil mas malaki ang perang na ilalabas kumpara sa perang aktwal na kinikita. Kaya't kaalinsabay nito, maganda aniyang simulan ang bagong taon sa pag-aayos ng thinking mindset. Sa thinking mindset kasi, madalas na concern dito sa Pilipinas is yung bata pa naman ako or maaga pa naman para mag-ipon. So ang tendency nun, kapag ganun yung mindset natin, hindi natin namamalaya na habang tumatanda tayo, wala pa rin tayong ipon. Okay? Sabi nga kumbaga kasi sa pag-iipon naman, hindi naman kailangan malaki or maliit. Sa pag-iipon, kailangan mo lang ngayon magsimula agad. Sa pagsisimula, syempre, andun dapat yung disiplina at yung consistency din sa pag-iipon. Dagdag ni Salde na dapat malinaw ang purpose dahil kapag alam mo ang dahilan kung para saan ang iyong pera, ay mas nagiging natural ang pagtatabi nito. Sa pagsiset ng financial goal, dapat realistic, at the same time, specific and time-bound. Kasi for example, gusto ko lang makaipon ng emergency fund this year, pero hindi mo alam kung magkano, nawala rin siya ng essence. Sa murang edad naman ay ito ang natutuhan ni Prince na isang estudyante. Kwento niya kapag may bagay siyang gusto ay talagang pinag-iipunan niya ito at hindi na rin umaasa pa sa paghingi ng pera sa kanyang mga magulang. Pag pinaghirapan mo kasi yung isang bagay, mas masarap sa pakiramdam Kaya isipin mo, isang taon nag-ipon ka, tapos nakuha mo na yung gusto mo. Siyempre masarap yun, kaya gagawin ko ulit. Binabudget ko yung mga kailangan kong igastos, at parang hinihiwa ko yung pera ko sa araw-araw. Kasi, kunwari, pag may pasok ako, nakakuha ko ng 150. Binabudget ko yun lagi sa kailangan ko sa pagkain, at sa mga pamasahe, transportation. At yung matitira na yun, mapupunta yun sa ipon ko, tapos di ko na yung gagalawin. Samantala ayon pa kay Salde, maganda rin ang magkaroon ng hiwalay na account para sa emergency fund, bills at leisure. Huwag pagsamahin ang pambayad ng bills sa savings upang hindi ito sabay-sabay na magamit. Bukod dito ayon pa kay Salde, wala namang masama na i-reward ang sarili. Ngunit kapag walang sistema ang deserve ko to mindset, ay dito na nagsisimula ang sobra at ilang unnecessary na paggastos. Pero kapag meron tayong sistema, ano nangyayari? Mas nagiging planado yung gastos natin. At the same time, nagkakaroon lang tayo ng limit. Okay? Ngayon, kung meron tayong limit para sa mga deserve ko to mindset or sa mga deserve ko to or leisures natin, kumbaga, hindi tayo nagkakaroon ng guilt feeling gumastos. Sa kabila ng mga payong ito, ang iba ay hirap na talaga ngayong pagkasyahin ang sweldo lalo na kung hindi rin naman ito kalakihan. Gaya ni Nanay Alma, kailangan nilang magkasya sa kung ano lang ang kanilang pangunahing kailangan at sa madalas na pagkakataon, wala nang buwang sa luho o iba pang bagay. Sasakaan lang, bisa nanghihiram. Ganon. Talagang binabudget nga yung kita namin sa isang linggo. Napakahirap, ma'am, sobra. Oo. Yung 1,000, bilhan ko ng bigas, 400 na lang yung sukli. Kasi weekly ang sahod niya, kailangan budget sa weekly. Talagang inaano ko na may matira talaga kasi yung pang emergency gano'n. Ngayong unang linggo ng 2026, isang paalala mula sa financial experts na hindi naman kailangan malaki agad ang iyong iipunin o itatabing pera dahil kahit simple o kahit maliit na halaga ang iyong sinimulang itabi ng may disiplina at consistency, hindi mo mamamalaya na lumalaki na pala ang ipon mo. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod sa Ito ang Balita. Based do sa assessment ng Indo-PACOM, naghahanda ang China na lusubin ang Taiwan by 2027. So ang masasabi ko talaga, dapat natin talagang paghandaan kung ano man ang mangyayari. Posibilidad ng paglusob ng China sa Taiwan dapat paghandaan ng Pilipinas ayon sa isang international affairs analyst.
3 Pilipinong mangingisda ang nasagip ng US Navy matapos silang matagpuan na palutang-lutang sa South China Sea kahapon, January 1, 2026. Ayon sa 7th Fleet ng US, namataan ng crew ng USNS Cesar Chavez ang sirang bangka ng mga mangingisda bandang alas 12:45 ng tanghali at agad na nagsagawa ng rescue operation. Kwento ng mga ito, nasira ang makina ng kanilang bangka noong December 28 dahil sa malalakas na alon at nakaligtas sila sa pamamagitan ng pagtitipid ng pagkain at tubig hanggang sa makarating ang tulong. Ang mga nasagip ay kinilalang sina Michael John Libios at Lord Jun Lupage ng mga taga-sitio Pocdol, Barangay Cato, Infanta, Pangasinan. Matapos ang turnover sa Riviera Pier, Olongapo City, Zambales, tinulungan sila ng Philippine Coast Guard at lokal na disaster office. Nasa mabuting kalusugan ng 3 bago sila dinala pabalik sa kanilang pamilya. Naniniwala ang isang propesor ng International Studies sa kailangan maging mapagmatyag ang Pilipinas sa posibleng paglusob na gagawin ng China laban sa Taiwan. Ito'y kasunod na military drill ng China sa paligid ng Taiwan na nagdulot ng matinding pangamba ayon sa Department of National Defense. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Based sa assessment ng Indo-PACOM, naghahanda ang China na lusubin ang Taiwan by 2027. So ang mga sasabi ko talaga, dapat natin talagang paghandaan kung ano man ang mangyayari. Kailangang manatiling mapagmatsyag ng Pilipinas sa mga nangyayaring tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Kasunod ito ng intense military drill na ikinasa ng China sa palibot ng Taiwan nitong December 29 at 30, 2025. Habang inilarawan naman ni People's Republic of China President Xi Jinping sa kanyang talumpati para sa pagsalubong sa 2026 na unstoppable trend ang reunification ng Taiwan at China. Ayon sa International Studies professor na si Renato De Castro, dapat paghandaan ito ng Pilipinas, lalo na at maaari itong makaapekto sa higit kumulang 200,000 mga Pilipino na nagtatrabaho at nananatili sa Taiwan. Malapit rin ang geographical distance sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan, kaya maaaring madamay ang bansa sa mga banta ng paglusob. Bukod rito, inaasahan rin ang posibleng pagsali dito ng Estados Unidos bilang kaalyado ng Taiwan. Alam naman natin, alyado natin ang Estados Unidos. Pagdating sa alliance, an attack on one country will be considered an attack on the other. That will require us, of course, to respond to assist our treaty ally na Estados Unidos the same way na na-expect tayo na tulungan tayo ng Estados Unidos pagkaroon din naman ng higwaan sa West Philippine Sea, South China Sea. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Department of National Defense sa nangyaring 2-day military drill ng China. Ayon kay Secretary of National Defense Gibo Teodoro Jr., ang mga aksyon ng China ay nakakaapekto sa kapayapaan at nagpapalala lamang ng tensyon sa rehiyon. Para kay Senator Francis Kiko Pangilinan, ang nangyaring military drill ay nagdulot ng pangamba at pag-aalala, hindi lamang sa mga taga-Taiwan, kundi pati sa mga Pilipinong naroroon at maging sa mga mamamayan ng Silangan at Timog Silangang Asya. Nananawagan naman ang Department of State ng Estados Unidos sa Beijing na magpigil at itigil na ang military pressure laban sa Taiwan at sa halip ay daanin ito sa maayos na usapan. Samantala, una nang sinabi ng dating United States Indo-Pacific Commander Admiral Philip Davidson noong 2021 na inaasahang sa 2027 lubos na magiging handa ang puwersa ng China para sa kanilang planong reunification. So maaaring sineset na ng China yung groundworks for a possible armed invasion of Taiwan by 2027. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napigilan ng Bureau of Immigration ang pagpasok sa Pilipinas ang 2 dayuhang pugante kahapon, January 1. Isa sa mga ito ay Mongolia national na mula sa Vietnam ay may standing warrant of arrest sa South Korea dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Habang ang pangalawang pugante ay isang Turkish national mula Japan at wanted sa kanyang bansa dahil sa sexual exploitation at prostitution. Ayon sa BI, nakilala ang mga dayuhan bago sila lumapag sa bansa sa pamamagitan ng Advanced Passenger Information System o APIS.
na saya, takot, sakit at pangungulila ang iniwan ng selebrasyon ng pagpapalit ng taon sa ilang bansa sa Europa. Sa Switzerland, naging isa sa pinakamalalang trahedya sa kasaysayan ng bansa ang sunog na naganap sa isang bar sa ski resort ng Crans-Montana. Samantalang sa Netherlands, nauwi sa karahasan at sunog ang New Year celebrations matapos masunog ang isang makasaysayang simbahan sa Amsterdam. Ito ang balita ni James Hilario. Alors où je vous parle, nous dénombrons une quarantaine de personnes décédées et environ 115 blessés, la plupart grièvement. Ito ang kinumpirma ng mga otoridad matapos lamunin ng apoy ang bar na Lake Constellation sa ski resort ng Crans-Montana sa southern Switzerland bandang 1:30 ng madaling araw sa gitna ng pagsalubong sa pagpapalit ng taon. Siksikan umano ang lugar ng mga nagdiriwang nang biglang kumalat ang apoy dahilan upang magpanik ang mga tao sa loob. Et ouais, on a vu des gens brûlés qui passaient devant nous, ils étaient brûlés. Les pompiers, les ambulanciers qui faisaient leur travail, qui réanimaient les gens. Et voilà, c'est terrible. Mahigit 115 ang nasugatan na karamihan ay may malulubhang paso at ilan ay nasa kritikal na kondisyon. Dahil sa tindi ng sunog at dami ng biktima, agad na nagdeklara ng malawakang emergency response kung saan 13 helicopter, 42 ambulansya at mahigit 150 rescuer ang ipinadala sa lugar. Dinala ang mga sugatan sa mga ospital sa Valley. Ngunit dahil agad napuno ang mga ICU, inilipat ang ilan sa Lausanne, Zurich, Geneva at maging sa mga karatig bansa na may specialized burn centers. Ayon sa mga doktor, marami sa mga biktima ay kabataang edad 15 hanggang 25 at ilan ay nakaranas ng third-degree burns at internal injuries dahil sa paglanghap ng toxic smoke. Così, cioè c'è uno di questi ragazzi che è un pochino più profondo ed esteso combustione e gli altri due sono un pochino più superficiali e meno estesi. Abbiamo avuto la garanzia da parte dei colleghi del pronto soccorso che non hanno subito dei traumi per lo scoppio, la deflagrazione che c'è stata. Isinasagawa na ang opisyal na investigasyon upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente. Bagamat hindi pa tukoy ang pinagmulan ng apoy, itinanggi ng mga otoridad na may kinalaman ito sa anumang pag-atake. Patuloy pa ang pagkalap ng ebidensya at pagkilala sa mga nasawi na inaasahang tatagal ng ilang linggo dahil sa tindi ng pinsala. Idineklara ng pamahalaan ng Switzerland ang insidente bilang isa sa pinakamadilim na kabanata ng bansa ngayong 2026. L'incendie qui s'est produit la nuit dernière dans un bar de Crans-Montana constitue l'une des pires tragédies que notre pays ait connues. C'est avec une grande émotion que le Conseil fédéral a pris connaissance de cet événement et c'est en son nom que je m'exprime devant vous aujourd'hui. Nagdadalamhati naman ang mga pamilya at kaanak ng mga biktima kabilang ang mga dayuhang nagbabakasyon lamang sa resort. Déjà pour rendre hommage à toutes les victimes, à tous les parents qui souffrent, parce que mon fils il aurait pu très bien être dedans, il n'était pas très loin. Alors voilà, on vient là pour lui, pour ses copains, pour tout le monde. Siento tantísimo, para mí he estado en shock, porque todos venimos de vacaciones a pasar un momento feliz, encontrarnos con una situación así muy triste. Nagpaabot na rin ng pakikiramay at tulong ang ilang bansa at ang European Union habang patuloy ang pagbibigay ng medikal na suporta sa mga biktima ng trahedya. Samantala sa Netherlands, 2 ang nasawi habang daan-daan ang nasugatan sa mga aksidenteng may kinalaman sa paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Ayon sa pulisya, isang 38 anyos na lalaki sa Aalsmeer at isang 17 anyos na binatilyo mula Nijmegen ang namatay matapos maaksidente sa paputok habang 3 pa ang malubhang nasugatan. Kasabay nito, iniulat ng Dutch police ang tinawag nilang unprecedented violence laban sa mga police at emergency responders. Mahigit 250 ang inaresto sa iba't ibang panig ng bansa dahil sa pag-atake sa mga pulis at bombero gamit ang paputok at maging petrol bombs. Sa Amsterdam, nasunog ang Volderkerk, isang neo-Gothic na simbahan na itinayo pa noong 1872 at matatagpuan malapit sa sikat na Vondelpark. Ayon sa mga otoridad, gumuho ang 164-foot tower ng simbahan at malubhang napinsala ang bubong dahilan upang lumikas ang mga residente sa kalapit na mga bahay at pansamantalang putulin ang supply ng kuryente sa lugar.
Patuloy pa ring iniimbestigahan kung ano ang sanhi ng sunog. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang paglala ng kaguluhan sa Iran sa ikalimang araw ng protesta na nag-ugat sa pagbagsak na national currency na nagresulta sa pagtaas ng presyo ng bilihin kasabay ng panawagan sa pagwawakas ng kasalukuyang rehimen. Umakyat na sa 6 bilang ng nasawi kung saan 2 nagprotesta ang napatay sa Lordegan habang 3 naman sa Azna at 1 sa Kudash. Makikita sa mga video na kumakalat sa social media ang mga sasakyang sinunog at engkwentro sa pagitan ng mga nagprotesta at mga security forces sa Tehran, Lordegan at Marv Dash. Samantala, iniulat ng Department of Foreign Affairs sa Pilipinas na walang Pilipino na nadamay o naapektuhan ng mga nangyayaring protesta sa Iran. Patuloy ang pag-monitor ng pamahalaan sa kalagayan ng nasa 800 Filipinos sa Iran sa pamamagitan ng Philippine Embassy sa Tehran at pinayuhan ng mga ito na iwasan ang matataong lugar, lalo na mga lugar na malapit sa kaguluhan. Susunod sa Ito ang Balita. Ang pangunahing pinagbabawal niya ay na magpakita sa distribution ng ayuda ang mga politiko. Hindi naman po bago to. Umano'y pagbabawal sa panghihimasok ng mga politiko sa ayuda program ng pamahalaan ngayong taon, pinagdududahan. Ang area kasi ng house ng suspect is papasok talaga yung parang eskinita. So pag kita niya na may mga PNP po ang pumasok, namaril po ito. No? So bigla nang namaril, siguro expect niya na papasok talaga yung ating kapulisan. Suspect sa grenade attack sa North Cotabato, nasawi sa hot pursuit operations. Sa unang araw ng taon, sumabak agad sa pagresponde ang UNTV News and Rescue Team sa iba't ibang lugar sa bansa. Isa na rito ang pagbibigay ng first aid sa isang lalaki sa Camarines Norte na nadisgrasya ang isang daliri nang dumikit sa kanyang kamay ang sinindihang kwitis. Samantala, 3 lalaki naman na nakatambay lang sa gilid ng kalsada ang lubhang nasugatan na sila ay masagasaan ng isang motorcycle rider sa Bacolod City. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Nagka-seresin din yung mga magkakadikit niya kaya po na anuhan, na sabugan yung kamay niya. Sa Camarines Norte, sakay ng motorsiklo, nakarating sa base ng UNTV News and Rescue Team sa Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte ang mag-asawang ito madaling araw ng January 1. Ayon sa lalaki, dumikit sa kanyang kamay ang kwitis na kanyang sinisindihan kaya di na niya ito nagawang ihagis. At dahil maaga pa lang ay nakita na niya ang team na nakastandby sa lugar, dito na sila agad nagpunta sa halip na dumiretso sa ospital. Sabi ko sa kanya, pag once may maanuan sa amin, dito natin kakodalain agad kasi mas may malapit ka kung ano. Kaya agad-agad po kami dito, sabi ko, baka nandun paan dito. Dito kami mas malapit. Ang mag-asawa ay dumayo lamang mula sa bayan ng Jose Panganiban at naroon sa Barangay Alawihaw sa bayan ng Daet upang makipag-celebrate ng pagpapalit ng taon sa kanilang mga kaanak. Malalim ang iniwang sugat sa kamay ng lalaki nang pumutok ang kwitis. Agad itong nilinis ng team at nilagyan ng dressing. Matapos ang first aid ay sinamahan ng grupo ang mag-asawa sa Camarines Norte Provincial Hospital upang makapagpaturok ng anti-tetanus at inihatid na rin pabalik. Thank you din po sa inyo po, sa team niyo po, pasikaso po sa amin ng mabilis. Papasalamat din po sa inyo at narito po kayo mga team. Sa Bacolod City, nadaanan ng UNTV News and Rescue Team ang isang responde ng ilang rescue unit sa harap ng Concentrix Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City pasado 2:00 ng madaling araw nitong January 1. Nang makitang kailangan nila ng additional resources, nag-alok ang team ng tulong na pinayagan naman ng naunang rumesponde. Ang aksidente, isang lalaking rider ang nakasagasa ng 3 bystander sa tabi ng daan.
Tumba ka sir, wala. Wala, abong kayo mo, wala. Arangga, bukuro po so. Hindi pala yung kaliman, kita diman. Arangga sa likod, no? Nagtamo ng iba't ibang injury sa katawan ang mga biktima, habang ang rider ay nagtamo ng hiwa at pamamaga sa ulo, multiple laceration sa mukha at kaliwang balikat. Agad silang nilapatan ng UNTV News and Rescue Team ng First Aid ang 3 sa mga sugatan. 2 sa kanila ay nagpadala na sa ospital. Ang isa pang pasyente ay siya namang inasikaso ng isa pang rescue unit. Tumanggi na ang rider na magpahatid sa ospital, ngunit pinayuhan itong magpatingin pa rin sa doktor. Napag-alamang walang driver license ang rider. Sa Cebu City, isang banggaan ang itinawag ng concerned citizen sa Barangay Biasong, lungsod ng Talisay, Cebu. Ayon sa driver, pauwi na siya sakay ang 7 niyang kaanak ng mabangga ng isang SUV na mabilis ang takbo. Umikot pa aniya ang kanilang sasakyan sa lakas ng impact. Ikan minananaw og fireworks, paglarga na mo, pag abot diya dapita, nakabantay dyan ko nga, nainiguho nga suga, suga. Kunya, tanaw ko, igo naman yun, iwag yung kalihayan. Dapat dito, ito natuyo ko, igo yung natuyo ko, ano. Mabuti na lamang at galos lang ang tinamo ng driver at ang isa niyang pamangkin ay nagtamo ng hiwa sa talampakan. Binigyan ng UNTV News and Rescue Team ng pangunang lunas ang 2 sugatan, habang ligtas naman ang iba pang pasahero. Samantala, ang driver na nakabangga sa kanila ay mabilis na umalis at iniwan na lamang ang sira nitong sasakyan. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng tumagal ng hanggang 3 araw ang masikip na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX. Simula ngayong gabi ang inaasahan ng NLEX Management ng pagbigat ng trapiko sa Balintawak Toll Plaza at inaasahang tuloy-tuloy ito hanggang Lunes. Mula sa Balintawak Toll Plaza, ito ang balita ni Nestor Torres live. Nestor, gaano karami bang motorista ang inaasahang dadagsa sa NLEX pabalik ng Maynila? Magandang sa pagdaya ng NLEX Management, tataas ng 5% o halos 400,000 ang maglalakbay dito sa expressway hanggang Linggo. Balikan ito mula norte at sa southbound area. Matapos ang mahabang bakasyon, nakahanda ng NLEX Management sa inaasang matinding trapiko lalo na sa paluwas ng Maynila. Bilang paghahanda, ongoing pa rin ang pagbabantay ng NLEX personnel, marshal at ambulance teller sa mga toll plaza at cash lane. Ayon kay Robin Ignacio, NLEX Assistant Vice President for Traffic Operation, ngayong gabi asahan na ang pagsikip ng trapiko. Kami po ay naghahanda, maaaring may babalik mamaya. Ang expectation po natin ay bukas po ng hapon, early afternoon po siguro, tuloy-tuloy yan. Hanggang gabi ay marami na tayong magbabalikan ng mga kababayan. Pero ang inaasahan natin ay mas marami pa rin po sa Sunday po. Maging early morning ng Monday. Sa taya ng NLEX, nasa 375,000 ang maglalakbay sa expressway. Ayon kay Ignacio, may pre-towing at tuloy pa rin ang motorist assistance ng NLEX para sa mga masisiraan ng sasakyan simula ito bukas ng umaga, January 3 hanggang January 5. Bago sana bumiyahe, nakapaghanda po sana, na-check nila nasa tamang kondisyon yung kanilang masasakyan. Ganun din po sana yung magdadrive, nasa tamang kondisyon, may sapat na pahinga at lalong-lalong hindi po nakainom. Samantala sa kabila ng may inaasahang bulto ng mga sasakyan sa NLEX at SETEX, marami pa rin sa ating mga motorista ang naghahabol para magpakabit ng 1 RFID para wag silang masabay sa mahabang pila sa cash lane.
Dati po kasi bihira po kaming bumiyahe ng expressway. So ngayon po kasi napapadalas. Magpapa 1 RFID na po kami para hindi na po load ng south and north. Para convenient na rin pong papunta paluwas at saka pauwi. Nahihirapan po kami mag-exit, minsan mahaba po yung pila sa cash lane po. Kaya magpapakabit na po ako ng RFID. Mas madami po yung lane na may RFID kaysa sa cash lane po. Kaya mas mapapabilis po yung exit namin. Kung sakali namang magkaberya sa daan, ay maaari namang tumawag sa NLEX hotline na 03-5000 para maasistihan ang mga tauhan ng NLEX. Monica, sa sitwasyon naman sa mga papaluwas ng Metro Manila, kanina mga bandang alas 6 ay patungo kami rito sa Balintawak kung saan nga sa parting Bukawi Toll Plaza ay talagang nagkaroon na ng counterflow sa lugar at mayroon na nga doong mga orange cone na kung saan ay doon na dumadaan yung ibang mga sakyan para pasok doon sa Bukawi Toll Plaza. At pagdating naman dito sa Balintawak northbound area, paglabas dito, pagpasok at paglabas dito ay marami na rin mga makakaranas ng heavy traffic na rin yung ating mga kababayan sa parting Valenzuela, May Kawayan at Marilao, papunta din ito sa Balagtas. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo dyan, Monica. Maraming salamat, Nestor Torres. Iniulat ng Department of Health na umakyat ng 82% ang bilang ng road crash injuries ngayong holiday season kumpara noong 2024. Ayon sa ahensya, umabot sa 1,113 ang kasong kanilang naitala mula December 21, 2025 hanggang ngayong araw, January 2, 2026. 787 o 71% ng mga nasugatan ay sakay ng motorsiklo at 965 na kaso ang dahil sa hindi paggamit ng seatbelt o helmet, habang 135 naman ang dulot ng lasing na pagmamaneho. 7 ang namatay, kung saan 2 ay pedestrians at 5 naman ay sakay ng motorsiklo bilang pasahero. Muli naman binigyan din ng DOH ang kahalagahan ng pagsusuot ng helmet at seatbelt, pag-iwas sa pagmamaneho ng pagod o lasing, pagsunod sa speed limit at road signs, sapat na tulog bago magmaneho at hindi paggamit ng cellphone habang nagmamaneho bilang mga paraan para makaiwas sa disgrasya sa kalsada. Duda naman ng isang House Deputy Minority Leader sa umunoy gagawing pagbabawal sa political involvement o panghihimasok ng mga politiko sa ayuda programs ng pamahalaan sa 2026. Git naman ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, executive branch na ang bahala sa pagbuo ng mga panuntunan para rito. Ito ang balita ni Rosa Licos. Ang panawagan natin at ang gusto rin ng taong bayan ay ma-abolish na totally yung sistema ng guarantee letters. Dapat diretso na sa mga ospital, whether national government hospitals, DOH hospitals, or local government unit hospitals. Kung si House Deputy Minority Leader at Acting Chair's Party List Representative Antonio Tino ang tatanungin, mas mainam kung aalisin na ang sistema ng paglalabas ng guarantee letters sa pamamagitan ng mga politiko para makakuha ng tulong mula sa pamahalaan ang mga indigent na pasyente. Isang opisyal na dokumento ang guarantee letter o GL na ibinibigay ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Health o DOH bilang garantiya sa pagbabayad sa partner service providers para sa mga produkto o serbisyong kailangan ng kliyente, kabilang na ang mga gamot at serbisyong medikal. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, may special provision na sa 2026 national budget na nakasaad ang pagbabawal ng political involvement o panghimasok ng mga politiko sa pamahagi ng tulong pinansyal at iba pang ayuda ng gobyerno. Pero nang tanungin kung matatanggal na ba ang sistema ng paglalabas ng guarantee letter o GL sa ilalim ng 2026 national budget sa pamamagitan ng mga mambabatas dahil sa special provision, ang tugon nito. The guarantee letter is issued by DOH. It's the DOH that issues a GL code for particular items. So again, it's up to the DOH to operationalize their guidelines.
Bukod sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP, sakop din ang probisyon ng pagbabawal sa political involvement sa iba pang cash assistance programs ng pamahalaan gaya ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development. Gayon din ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD ng Department of Labor and Employment. Pinagtibay ito ng Kamara at Senado nang ratipikahan ang General Appropriations Bill para sa fiscal year 2026. Ang mga naturang programa itinuturing ng Makabayan Bloc na Band-Aid Assistance na nagsusulong umano ng patronage politics. Duda rin si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na masusolusyonan ng probisyon sa 2026 budget ang pag-epal ng mga politiko sa pamahagi ng tulong. Malamang hindi matatanggal ang guarantee letter system. Ngayon, yung sinasabi nila, mawawala na raw yan dahil dito sa bagong provision, General Provision number 19 sa budget, ay napaka malabnaw po ng provision na to. Ang pangunahing pinagbabawal niya ay na magpakita sa distribution ng ayuda ang mga politiko. Hindi naman po bago to. Samantala, sang-ayon naman si Jennifer na dapat magkaroon ng safeguards para matiyak na hindi maaabuso ang cash assistance programs ng pamahalaan at matulungan ang mga talagang nangangailangan. Kabilang sa natulungan ng medical assistance program ng DOH sa pamamagitan ng guarantee letter ang kapatid ni Jennifer na may sakit sa kidney. Marami rin kasing kagaya ngayon sa panahon ngayon. Ang karamihang may sakit ngayon, puro kidney. So malaking pera kailangan mo, halos uubusin ka kung wala kang naitabing pera. Minsan kahit may naitabi ka, nauubos eh. Kaya minsan umaasa na lang din kami sa guarantee. Gate pa nito, malaki ang tulong ng cash assistance ng pamahalaan sa mahihirap, lalo na sa panahon ng matinding medical situation. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasawi sa hot pursuit operation ng North Cotabato Police ang itinuturong suspect sa paghahagis ng granada hating gabi nitong January 1 sa barangay Dalapitan sa bayan ng Matalam na ikinasugat ng nasa 22 individual. Ayon sa pulisya, ginawa umanong diversionary tactic ng suspect ang grenade attack upang makatakas sa ginagawang investigasyon ng mga otoridad dahil naman sa kaso ng illegal na droga. Ito ang balita ni Benedict Samson. Yes, no, yung isang suspect, no, yung about to serve the hot pursuit operation, naman po ito sa ating PNP operatives at sa ng Panginoon, no, okay naman nating mga operatives. Bandang alas 8 kagabi na magsagawa ng hot pursuit operation ng Matalam Municipal Police Station laban sa suspect na itinuturong sangkot sa grenade attack hating gabi nitong January 1. Ayon kay Matalam Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arniel Melocotones, nauwi sa palitan ng putok ng baril ang operasyon matapos umanong magpaputok ng baril ang suspect patungo sa direksyon ng mga otoridad. Matapos ang enkwentro, napatay ang suspect na kinilalang si alias Khan. Ang area kasi ng house ng suspect is papasok talaga yung parang eskinita. So pag kita niya na mga PNP po ang pumasok, namaril po ito, no? So bigla nang namaril, siguro expect niya na papasok talaga yung ating kapulisan. Ayon pa sa pulisya, ginagawa muna ng suspect ang grenade attack upang mailihis ang ginagawang pagtugis sa kanila ng PNP. So para mawala yung focus ng ating PNP, no, gagawa sila ng parang diversion, no, para hindi mapokus ang aming operasyon sa kanila po. Inaalam na rin ng Matalam Police kung sangkot si alias Khan sa iba pang insidente ng grenade attack sa naturang bayan. Sa aming pinaigting na kampanya sa kontra-droga, kasi prior to that incident and even in the last December 31, 2024, mayroong grenade throwing kasi, no, dito rin sa bayan ng Matalam at prior to that may mga series na anti-illegal drugs na resulted to the death of these drug personalities.
Matatandaan na noong hating gabi noong January 1, 22 individual ang nasugatan matapos tamaan ng shrapnel mula sa inihagis na hand grenade ng sospek. Samantala, nagpapasalamat naman ang PNP sa tulong na ibinigay ng Moro National Liberation Front o MNLF para matukoy ang lokasyon ng sospek. Actually, we use the community. Actually, tumulong nga yung ating MNLF na ma-monitor yung whereabouts. Kasi ito sa mga salot sa lipunan na parang noted rin ng community. Yun ang ugali niya kasi namamaril, nagpaputok ng doon lang sa kanyang residence. At ito involved rin sa illegal drugs. Patuloy naman ng pulisya sa pagtugi sa driver ng motorsiklo na kasama ng sospek. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naka-alerto na ang Coast Guard District Bicol bilang paghahanda sa posibleng pagsabog ng Bulkang Mayon matapos itong ilagay sa Alert Level 2. Patuloy naman ang clearing operation sa Bindoy, Negros Oriental matapos magdulot ng baha at landslide ang walang tigil na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Luzon, inihanda ng Coast Guard District Bicol ang Disaster Response Group o DRG kasunod ang pagdedeklara ng Alert Level 2 status ng Bulkan Mayon sa Albay. Ayon sa ilang opisyal ng Coast Guard, ito'y paghahanda sa agarang pagtugon sakaling magkaroon ng pagsabog ang bulkan na maaaring makaapekto sa mga baybayin at karatig na komunidad sa rehiyon ng Bicol. Isinailalim sa heightened alert ang DRG team para sa posibleng search and rescue, humanitarian assistance, evacuation at maritime safety operations. Pinapayuhan ng Coast Guard District Bicol ang publiko, lalo na ang mga residenteng malapit sa Bulkan Mayon, na sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at iwasan ang mga ipinagbabawal at mapanganib na lugar. Sa Visayas, tuloy-tuloy na clearing operations ng Engineering Office at Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bindoy Negros Oriental matapos magdulot ng matinding pagbaha at landslide ang walang tigil na pag-ulan na naranasan nila nitong mga nakaraang araw. Kabilang sa mga apektadong barangay ang Barangay Malaga. Tumutulong na ang provincial government ng Negros Oriental, DPWH, mga karatig bayan sa clearing operations. Patuloy pa ang pagsusuri sa mga napinsalang bahay para sa posibleng pagbibigay ng tulong ng lokal na pamahalaan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas tumataas pa ang naitatala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa pinapakitang aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay matapos ito maitaas sa Alert Level 2. Ang lokal na pamahalaan at mga rescue and safety agencies sa Albay naghahanda sa posibleng pagsabog ng bulkan. Ito ang balita ni Ryan Salatandol live. Ryan, ano ang mga rekomendasyon ng PHIVOLCS patungkol sa pagtaas ng aktibidad ng Bulkang Mayon? Yes, magandang gabi. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang rekomendasyon ng PHIVOLCS sa lokal na pamahalaan ng Albay na walang makapasok o no human activity sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. Maging itong mga negosyo at mga turista na pumapasok dito sa malapit sa bulkan ay pinagbabawalan din at nagsara na din ang ibang mga rest house at ang ibang mga dinarayong pinupuntahan dito sa Albay. Mas tumataas pa ang nakikitang mga parametro ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa ipinapakitang aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa buletin ng PHIVOLCS na inilabas kaninang umaga, January 2, nakapagtala ang ahensya ng 2 volcanic earthquakes at 43 rockfall events. Dagdag pa dito ang 309 na tonelada ng sulfur dioxide flux emission kada araw. Ibig sabihin, mas dumadaming ang nakikitang aktibidad sa bulkan bukod pa ang pagkakaroon ng lava dome. Delikado yung mga rock falls, malalaki po yan na mga bato, mga boulder, yung mga
PDC or yung uson, pyroclastic density current. Tsaka po, in terms po of pagputok, anytime po, maaaring magkaroon ng sudden phreatic eruption ang ngayon. Anytime. Dagdag pa ng ahensya, kung magpapatuloy na magpapakita ng ganito ang Mount Mayon, posibleng magtaas pa ng alert level ng bulkan. May rerekomenda ng PHIVOLCS sa lokal na pamahalaan ng Albay ang pagpapalika sa mga residenteng nasa loob ng 7 to 8 kilometer extended danger zone. Abangan po natin in the coming days kung mag-escalate ba, kung dadami ba lalo yung rockfalls or So yun po yung titingnan natin. So kung sakaling dumami pa lalo yung rockfalls, doon na tayo mag-raise to alert level 3. Sa ngayon ay mahigpit ang pagbabantay ng lokal na pamahalaan at Philippine National Police at BFP na walang magiging human activity at walang makakapasok sa loob ng 6 km permanent danger zone. Samantala, batay sa Legazpi City Disaster and Climate Change Resilient Council Advisory Number 1, isinailalim sa Code Alert Yellow ang Legazpi City Emergency Operations Center at ang Response Cluster matapos itaas ng PHIVOLCS ang alerto ng bulkan. Ayon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismael, ang mga barangay DRRM committees at task unit ng mga barangay ay pinapayuhan na ipatupad ang mga hakbang tulad ng maging alerto at agad na tumugon kung sakaling mayroong pagbabago sa sitwasyon. Ihanda ang mga pamilya sa barangay sa pamamagitan ng pag-aayos at pagsisiguro ng bahay at paghahanda ng emergency o go bag at panatilihin na bukas ang linya ng komunikasyon. At yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Bumisita ang anak na babae ni Kim Jong-un na si Kim Ju-wei sa Kumsusan Palace of the Sun Mausoleum kung saan nakahimlay ang kanyang lolo at great-grandfather. Ang pagbisita ni Ju-wei ay sinasabing nagpapatibay sa kanyang posibleng papel bilang tagapagmana ng liderato. Ipinakilala siya sa publiko noong 2022 ng samahan ng ama sa paglulunsad ng Intercontinental Ballistic Missile at tinaguri ang beloved child at great person of guidance na North Korean state media. Ayon sa South Korean intelligence, siya na ang susunod sa linya ng pamumuno matapos ang high-profile visit sa Beijing kasama ang ama. Isang cast member sa Disney's Hollywood Studios sa Orlando, Florida ang nasugatan matapos tamaan ng 180 kg na rubber boulder sa Indiana Jones Epic Stunt Spectacular Show. Sinubukan niyang pigilan ng boulder na gumulong papunta sa audience ngunit nabangga siya at natumba sa sahig. Viral sa social media ang video na insidente na ipinapakita ang mabilis niyang reaksyon bago mangyari ang aksidente na hinangaan ng maraming netizens. Ayon sa Disney, nagpapagaling na ang naturang empleyado at sasailalim sa pagsusuri ang paglabas upang mapabuti ang kaligtasan at maiwasan ang kaparehong insidente. Nagbabala ang Bureau of Immigration o BI sa bagong modus operandi kung saan pinipilit ang mga Pilipino na mamuhunan sa peking stock trading at investment platforms na kontrolado ng mga kriminal na sindikato. Ayon sa investigasyon, pinakikiusapan ng mga biktima na hikayati ng ibang Pilipino na mamuhunan. Ang hindi susunod, nakararanas ng physical at psychological abuse, kabilang ang torture at pananakot. 8 mga Pilipino na biktima ng naturang scam ang matagumpay na na-repatriate noong December 31 mula Cambodia at Malaysia. Habang 19 pang Pilipino ang dumating din sa kaparehong araw, kabilang ang 4 na pumasok sa bansa sa backdoor route sa Palawan. Binigyan din ni BI Commissioner Joel Anthony Viado ang kahalagahan ng pagiging maingat sa mga online jobs at investment offers at tiniyak na patuloy ang pakikipagtulungan ng BI sa mga otoridad para supuin ang mga scam syndicates. Patuloy na tumataas ang bilang ng fireworks-related injuries. Batay sa huling datos ng Department of Health, umabot na sa 235 ang naitalang nasugatan dahil sa paputok. Ayon sa DOH, maaari pa itong tumaas sa mga susunod na araw dahil sa mga bagong naitalang kaso.
Patuloy po ang pagkalap at pag-validate ng data ng ating Department of Health Epidemiology Bureau. May nakikita ho tayo na maaaring dumagdag na 300 plus na kaso ng ating fireworks-related injuries dun sa 235 na naiulat na kahapon. Inaasahan patuloy na makararanas sa malamig na panahon ng bansa sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, posible pang bumaba hanggang sa 7.5 degree ang temperatura sa ilang lugar ngayong Enero, lalo na sa mga kapundukan ng Cordillera. Bukod sa lamig, inaasahan din ang 2 hanggang 8 tropical cyclones sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa unang 6 na buwan ng 2026. Dagdag kaalaman po, ang haba ng bakasyon, no? Pero ang tanong ngayon, may lakas ka pa ba pagdating ng Lunes? Maraming tinatamad pumasok sa Monday, pero alam nyo hindi kayo nag-iisa. Meron pong scientific explanation bakit natin nararamdaman yan. Panoorin nyo po ito. Ayon sa science, kapag bakasyon o mahabang weekend, nag-iiba ang body clock natin. Mas late matulog, mas relax, mas konting structure. Pagdating ng Lunes, biglang pinipilit ng katawan bumalik sa routine. Ang tawag dito, social jet lag. Para kang nag-travel ng time zone kahit nasa bahay ka lang. Pagbalik sa trabaho, tumataas ulit ang cortisol. Yan yung stress hormone. Kapag mataas ang cortisol, mas mabigat ang pakiramdam ng katawan, mas tense ang muscles, mas tamad ang utak gumalaw. Kaya kahit sapat ang tulog mo, abay pakiramdam mo, pagod ka pa rin. Sa Pilipinas, dagdag pa yung maagang gising, mahabang biyahe, traffic, kulang sa galaw sa opisina, kaya hindi lang ito katamaran. Adjustment ito ng katawan at utak. Gusto mo bang mas maging okay ang Lunes mo? Subukan mo to. Matulog at gumising ng halos pareho kahit weekend. Gumalaw agad sa umaga kahit stretch lang. Iwasan ang heavy sugar sa umaga at uminom ng tubig bago magkape. Hindi mo naman kailangang mahalin ang araw ng Lunes. Pero ang kailangan mo lang gawin ay matutunan ng ating mga katawan mag-adjust. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman mga komento ng ating mga kausi ngayong araw ng Biyernes. Maraming salamat at shoutout kina Ramel J.P. Diadid, Josie Tita Diaz, Valerio Cueto, Atoy Legaspina, Roberto Aquino at Bobby Joni Abian. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Marcos 10:45 na nagsasabi, sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.